Mag-ingat ka sa pag-drive, mahal. Malambing na sabi ni Lorena habang inaayos ang kurbata sa leeg ng kanyang asawang si Eduardo. Ngumiti ito at hinalikan siya sa labi. I will. I love you, sagot ni Sir Eduardo bago tuluyang lumabas ng pinto. Isang matunog na click ang narinig nang sumarado ang malaking pinto ng mansyon. Sa isang iglap, ang matamis na ngiti sa mga labi ni Lorena ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na ekspresyon. Humarap siya kay Doña Yolanda, ang ina ni Eduardo, na nakaupo sa silyon at nanginginig na hawak ang isang maliit na tableta. Ito ba ang hirap intindihin, Mama? Matalim ang boses ni Lorena, hawak ang isang baso ng tubig. Ang sabi ko, inumin mo, hindi ihulog. Mula sa kinatatayuan ko sa may pasilyo, habang nagpupunas ng sahig, kitang-kita ko ang lahat. Huminto ako. Nagtago sa anino ng malaking haligi. Hindi ko sinasadya, Lorena. Nadulas lang sa daliri ko. Garalgal ang boses ng matanda. Pinipilit abutin ang gamot na gumulong sa ilalim ng mesa. Ngunit mabilis na tinapakan ni Lorena ang tableta. Gamit ang kanyang stiletto, dinurog ito sa ilalim ng kanyang talampakan. Ang tunog ng pagkadurog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng salas. Napasinghap si Doña Yolanda. Tumayo ka dyan sa sulok. Utos ni Lorena, ang bawat salita ay parang yelo. At huwag kang uupo hanggat hindi ko sinasabi. Mag-isip-isip ka kung paano ka magiging mas kapaki-pakinabang. Walang nagawa ang matanda, kundi ang dahan-dahang tumayo. Ang mga tuhod ay halatang nanginginig. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sulok ng kwarto, tulad ng isang batang pinaparusahan. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa aking likuran, hindi dahil sa takot kay Ma'am Lorena. Ito ay ang imahe ng aking lola. Ilang taon na ang nakalipas. Ganoon na ganoon. Nakaupo sa isang sulok ng bahay ng tiyahin ko, tahimik, nalulungkot, hinihintay ang isang pagmamahal na hindi na dumating. Wala akong nagawa noon. Isang bata lamang ako na walang lakas ng loob na magsalita. Isang panghihinayang na hanggang ngayon ay pasan-pasan ko. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis, ngunit ang aking mga mata at isip ay nasa matandang babae na nakatayo sa sulok. Bawat pagdaan ko, pasulyap-sulyap ako sa kanya. Nakayuko ito at paminsan-minsan nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Alam kong umiiyak siya nang walang tunog. Mamaya-maya, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit malapit sa kanyang silid, narinig ko ang isang mahinang hikbi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumilip ako sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko si Doña Yolanda na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Yakap-yakap ang isang lumang litrato. Isang litrato niya noong kabataan niya. Kasama ang isang batang-batang si Sir Eduardo. Tinusok niyo ng puso ko. Paano nagkakasya ang ganitong klaseng kalupitan sa isang bahay na puno ng ganda at karangyaan? Gabi na nang tulungan ko siyang maghanda para sa pagtulog. Okay lang po ba kayo, Doña Yolanda? Mahina kong tanong habang inaayos ang kanyang kumot. Tumango lang siya, ngunit umiwas ng tingin. Doon ko napansin ang isang kumpol ng mapupulang butlig sa kanyang braso. Mahigpit niyang hinawakan ang manggas ng kanyang damit. Tinatangkang itago ito. Ano po iyan? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang dami po niyan. Makating-makati po ba? Wala ito, Hija. Allergy lang siguro. Mabilis niyang sagot, ngunit nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Huwag mo nang intindihin. Tumango na lamang ako kahit alam kong may mali. Paglabas ko ng silid, dumaan sa pasilyo si Ma'am Lorena, galing sa kanyang sariling kwarto. Saglit siyang sumulyap sa loob ng silid ni Doña Yolanda at ang kanyang mga mata ay dumapo sa braso ng matanda na saglit na nalantad. At doon, sa saglit na yon, nakita ko ito. Isang napakaliit,
Halos hindi mahahalata. Nangiti sa gilid ng labi ni Lorena. Isang ngiti na puno ng kasiyahan. Isang ngiti na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi ito simpleng allergy at hindi aksidente ang lahat ng nangyayari sa mansyong ito. Kinabukasan, mas lalong namula at kumalat ang mga butlig sa braso ni Doña Yolanda. Nakita ko siyang pasimpleng kinakamot ito habang kami ay nag-aalmusal. Ang kanyang muka ay bakas ang hirap at pagtitimpi. "Ma, anong nangyari sa braso mo?" tanong ni Sir Eduardo. Puno ng pag-aalala ang boses nang mapansin ito. Agad na sumingit si Ma'am Lorena. Hinawakan ng kamay ng asawa at nginitian ito ng buong tamis. "Nako, mahal, huwag mo nang alalahanin. Allergy lang yan ng matatanda. Pinapatingnan ko na yan mamaya sa doktor." Isang kasinungalingan. Alam kong isa yung kasinungalingan. Pero tumango lang si Sir Eduardo. Kontento na sa sagot ng asawa. Bumalik siya sa pagbabasa ng kanyang dyaryo at ang usapan ay natapos doon. Si Doña Yolanda naman ay napayuko na lang, ipinagpatuloy ang tahimik na pagkain. Buong araw, hindi maalis sa isip ko ang mga butlig na yon at ang kakaibang ngiti ni Ma'am Lorena kagabi. Habang ako'y naglilinis sa salas, napadako ang tingin ko sa isang halaman na nakalagay sa isang mamahaling paso malapit sa bintana, sa mismong pwesto kung saan madalas umupo si Doña Yolanda para magbasa. Bigla akong kinabahan, isang pamilyar na halaman. Ang mga dahon nito ay makintab at maganda, ngunit sa probinsya namin, iniiwasan ito. Ang tawag namin dito ay damong kati. Ang katas ng dahon nito, kapag nadikit sa balat, ay nagdudulot ng matinding kati at pamumula na tumatagal ng ilang araw. Lumapit ako. Nagkunwaring pinupunasan ng paso. Ang pwesto nito ay perpekto. Kung uupo si Doña Yolanda sa kanyang paboritong silya, tiyak na sasayad ang kanyang braso sa mga dahon nito. Hindi ito aksidente. Imposible. Kinagabihan, hindi ako mapakali sa aking kwarto. Kinuha ko ang aking cellphone at hinanap ang pangalan ng halaman. Ang mga resulta ay kumumpirma sa aking hinala. Maraming artikulo ang nagsasabi tungkol sa skin irritant properties nito. Ngunit kailangan ko ng patunay. Hating gabi na, nang siguraduhin kong tulog na ang lahat, dahan-dahan akong lumabas ng aking silid. Dumiretso ako sa kusina kung saan naroon ang basurahan. Nanginginig ang kamay kong hinalungkat ang laman yon. Tinitiis ang amoy. At naroon, sa ilalim ng mga balat ng prutas at tira-tirang pagkain, ang isang pares ng disposable gloves na ginamit. Sa dulo ng hintuturo ng isang guwantes, may maliit na mantsa ng berdeng katas, ang katas ng damong kati. Tila nanlamig ang buo kong katawan. Ito na ang ebidensya. Si Ma'am Lorena ang may gawa nito. Sinadya niya. Kinabukasan, sinubukan kong kausapin si Doña Yolanda. Inabutan ko siya sa hardin, mag-isang nakaupo at nakatingin sa malayo. Doña Yolanda, mahina kong tawag. Yung halaman po sa may bintana, sa loob ng bahay. Yun po ba ang dahilan ng mga butlig ninyo? Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Mabilis itong napalitan ng takot. Umiling siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. "Huwag, Hija. Hayaan mo na." Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig. "Mapapahamak ka lang. Hayaan mo na ako." Ang kanyang mga salita at ang kanyang takot ang lalong nagpaalab sa determinasyon ko. Hindi ko na ito pwedeng palampasin. Nang gabing iyon, habang ako'y umiinom ng tubig sa kusina, napatingin ako sa bintanang salamin na nakaharap sa madilim na hardin at halos mabitawan ko ang aking baso. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ilaw mula sa poste sa hardin, nakatayo si Ma'am Lorena. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya ng diretso sa akin. Walang emosyon ang kanyang mukha. Malamig, nakatitig.
Parang sinasabi ng mga matang yon na, alam ko ang alam mo. Ang titig na yon mula sa hardin ay parang isang punyal na tumusok sa akin. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan sa kusina. Nagtagal iyon ng ilang segundo, ngunit para sa akin, parang isang oras. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa dilim na para bang walang nangyari. Pero alam ko, isa yung babala. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga mata ni Ma'am Lorena. Alam niyang may hinala ako at hindi siya natatakot. Sa halip, tila hinahamon pa niya ako. Kinabukasan, habang naghahain ako ng kape, sinadya niya akong banggain ng bahagya sa balikat. "Ay sorry, Clyde," sabi niya, ngunit ang boses ay walang bahid ng paghingi ng paumanhin. "Mag-ingat ka sa susunod. Mahirap na ang madulas. Maraming aksidente ang nangyayari dahil lang sa kapabayaan." Tumingin siya sa akin ng makahulugan. Ang bawat salita ay may dalang lason. Hindi na ito tungkol kay Doña Yolanda lamang. Tungkol na rin ito sa akin. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang umusbong sa aking dibdib. Ang alaala ng aking lola, ang kanyang malungkot na mga mata, ang aking panghihinayang. Lahat ay bumalik. Hindi na mauulit. Nang araw na yon, nagpaalam akong mamamalengke, pero hindi palengke ang tunay kong sadya. Ginamit ko ang halos lahat ng natitira kong ipon. Ang perang dapat ay padala ko sa aking nanay na may sakit. At bumili ako ng isang maliit na bagay. Isang power bank. Ngunit hindi ito ordinaryong power bank. Mayroon itong isang maliit, halos hindi mapansing butas. Ang butas ng isang nakatagong kamera. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ito. Ito ang aking sandata. Ang aking tanging pag-asa. Pagbalik ko sa mansyon, halos hindi ako makahinga sa kaba. Kailangan kong ilagay ito sa tamang lugar. Sa salas, may isang maliit na mesa sa gilid kung saan laging nakasaksak ang mga charger. Ito ang perpektong lugar. Hinintay kong umakyat si Ma'am Lorena sa kanyang silid para sa kanyang afternoon nap. Si Doña Yolanda naman ay nasa hardin. Ito na ang pagkakataon ko. Ang bawat hakbang ko papunta sa salas ay parang ang bigat. Ang tibok ng puso ko ay dinig na dinig ko sa aking mga tainga. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinasaksak ko ang power bank sa outlet. Inayos ko ang anggulo nito para kitang-kita ang sofa kung saan madalas na umuupo si Doña Yolanda at kung saan siya kinakausap o sa halip iniinsulto ni Lorena. Nang biglang bumukas ang pinto. "Clyde, anong ginagawa mo dyan?" Halos mapatalon ako sa gulat. Si Sir Eduardo umuwi ng maaga. Sir, nautal ako. "Sinasaksak ko lang po itong power bank. Baka po kailanganin ninyo." Ngumiti si Sir Eduardo. "Salamat. Mabuti na yan." Lumapit siya at umupo sa sofa. Tumingin siya sa paligid ng may pagmamahal. "Alam mo, ang swerte ko talaga kay Lorena. Tingnan mo ang bahay ang ayos. At si Mama, alagang-alaga niya. She's the best wife." Napalunok ako. Isang nanangiting pilit ang isinukli ko sa kanya. "Kung alam mo lang, sir. Kung alam mo lang." Umalis din siya agad para pumasok sa kanyang study. Nakahinga ako ng maluwag. Ligtas. Kinagabihan. Hindi na ako makapaghintay. Nagkulong ako sa aking kwarto. Binuksan ko ang aking cellphone at kinonekta ito sa wifi ng camera. Lumabas ang live feed sa aking screen. Ang salas ay walang tao at madilim. Maya-maya, may pumasok. Si Ma'am Lorena. Naglakad siya papunta sa gitna ng kwarto. Huminto. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya. Tumingin siya ng diretso sa lente ng kamera na nakatago sa power bank. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas na parabang sinasabing, "Game on." Nanigas ako sa aking kama, hawak ang cellphone. Ang ngiti ni Lorena na diretsyong nakatutok sa kamera ay parang isang multo na nanunuot sa aking kaluluwa.
Alam niya. Paano niya nalaman? O nagkataon lang ba? Hindi. Walang nagkakataon lang pagdating sa kanya. Kinabukasan, isang kakaibang giyera ang nagsimula. Isang giyerang walang sigawan, walang pisikal na sakitan, kundi puro pahiwatig at matatalim na tingin. Hindi na niya gaanong pinapansin si Doña Yolanda sa salas. Sa halip, ang kanyang atensyon ay nabaling sa akin. Cleed, ang alikabok sa ibabaw ng piano. Hindi mo nakita? Sasabihin niya habang nag-aalmusal sa harap ni Sir Eduardo. Masipag ka pa naman sana. Cleed, bakit parang kulang sa asin ang sinigang? Tanong niya sa pananghalian. Kahit alam kong sakto lang ang timpla ko. Ginagawa niya ang lahat para palabasin na pabaya ako sa aking trabaho. Isang araw, habang ako'y naglalaba, pumasok siya sa laundry area. Alam mo, Cleed, simula niya, habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng washing machine. Sa mundong ito, may mga bagay na hindi dapat pinakikialaman, lalo na kung ayaw mong masaktan. Hindi ako umimik. Ipinagpatuloy ko lang ang paghihiwalay ng puti at decolor. Minsan ang sobrang pagkamausisa, nakamamatay. Dagdag pa niya, bago ako tinalikuran, sa kabila ng takot, hindi ako nagpatinag. Araw-araw, pagkatapos ng aking mga gawain, pinapanood ko ang mga recording mula sa kamera at nakita ko ang tunay na kulay ng kanyang kalupitan. Kapag wala si Sir Eduardo, pinapagalitan niya si Doña Yolanda sa maliliit na bagay. Bakit ang bagal mong kumain? Para kang pagong. Huwag mong hahawakan yan. Mababasag mo lang. Wala ka ng silbi. Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginagastos namin sa mga gamot mo? Sana naman suklian mo yan ng kahit konting pakinabang. Ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa espiritu ng matanda. Nilalayo niya ang loob nito sa lahat. Pinaparamdam niya na isa itong pabigat. Ngunit alam ko, ang mga salitang ito ay hindi sapat para kay Sir Eduardo. Ito'y maaaring ituring na simpleng pagdidisiplina lamang. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataon. May importanteng bisita si Sir Eduardo at Ma'am Lorena, mga kasosyo sa negosyo. Naghanda ako ng merienda. Habang papunta ako sa salas, nadulas ako sa isang basang sahig malapit sa kusina. Nabasag ang babasaging plato na dala ko. Ano ba yan, Cleed? Ang clumsy mo naman. Sigaw ni Lorena mula sa salas, dinig na dinig ng mga bisita. Alam kong sinadya niya iyon. Wala namang tubig doon kanina. Sigurado akong siya ang nagbuhos noon. Ngunit si Sir Eduardo, dahil sa hiya sa mga bisita, ay nagalit sa akin. Cleed, be more careful. Magkano ang halaga ng platong yan? Sorry po, sir. Sorry po. Sabi ko na lang, habang pinupulot ang mga bubog. Nang gabing iyon, habang ako'y naglilinis ng sugat sa aking kamay na natamo mula sa bubog, may kumatok sa aking pinto. Si Doña Yolanda. May dala siyang isang maliit na sobre. Iniabot niya ito sa akin. Pasensya na, Hija, sabi niya. Pambayad sa nabasag mo. Nang buksan ko, may lamang 2,000 piso, pera niya, personal niyang pera. Naku, Doña Yolanda, hindi po kailangan. Pagtanggi ko. Kunin mo na, pilit niya, at nakita ko ang lungkot at awa sa kanyang mga mata. Salamat sa lahat, Cleed. Ang simpleng gesto na yon ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Hindi ako pwedeng sumuko para sa kanya. Bago siya umalis, narinig ko siyang bumulong. May sinasabi siya sa telepono. Palagi. Tungkol sa mga gamot ko. Bigla akong kinabahan. Gamot? Kinagabihan. Habang pinapanood ko ang recording, nakita ko si Ma'am Lorena na may kausap sa telepono. Hindi ko marinig ang sinasabi niya. Masyadong malayo ang kamera. Pero ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Puno ng kalkulasyon. Pagkatapos ng tawag, narinig ko siyang bumulong sa sarili. Isang linya na tumatak sa aking isipan. Hindi sapat ito.
Kailangan kong bilisan ang mga bagay-bagay. Anong ibig niyang sabihin? Anong kailangan niyang bilisan? Ang mga salitang iyon, kailangan kong bilisan ang mga bagay-bagay, ay umalingaw-ngaw sa aking isipan buong gabi. Isang masamang kutob ang bumalot sa aking pagkatao. Isang pakiramdam na hindi na ito simpleng pang-aabuso lamang. May mas malalim, mas madilim. Kinabukasan, naging doble ang aking pagmamanman. Bawat kilos ni Lorena, bawat salita niya, pinakikiramdaman ko. Napansin ko na tuwing umaga, pagkatapos niyang ibigay ang gamot ni Doña Yolanda, palagi siyang pumapasok sa kanyang study at may tinatawagan. Kailangan kong marinig ang usapan na iyon. Ngunit paano? Imposibleng mailagay ko ang power bank camera sa loob ng kanyang study. Mahuhuli niya ako agad. Kaya naisip ko ang isang desperadong plano. Nang hapong yun, habang si Lorena ay nasa hardin at kausap ang hardinero, at si Sir Eduardo naman ay nasa opisina pa, kinuha ko ang aking cellphone. Pumasok ako sa study na kunwari mag-aalis ng alikabok. Ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Mabilis kong itinago ang aking cellphone sa ilalim ng sofa sa pagitan ng mga unan at siniguradong naka-on ang voice recorder nito. Ito na ang pinakamapanganib na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Isang pagkakamali lang. Tapos na ako. Lumabas ako ng study, nagpatuloy sa paglilinis na parang walang nangyari. Ngunit ang bawat minuto ng paghihintay ay isang walang katapusang pagdurusa. Ilang sandali pa, pumasok na si Lorena sa study at isinara ang pinto. Nagtago ako sa kusina, naghuhugas ng mga plato na hindi ko naman talaga hinuhugasan. Naghihintay, nananalangin. Pagkalipas ng mga 10 minuto, bumukas ang pinto ng study. Lumabas si Lorena at dumiretso sa hagdan paakyat sa kanyang silid. Ito na. Nanginginig akong bumalik sa study. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa ilalim ng sofa at nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo, ang tanging lugar kung saan ako pwedeng magtago. Nilak ko ang pinto. Umupo ako sa sahig. Isinaksak ang earphones at pinindot ang play. Narinig ko muna ang kaluskos, tapos ang boses ni Lorena. Hello? Oo, ako ito. May katahimikan. Dumating na ba ang package? Magaling. Siguraduhin mong walang palya yan. Parehong-pareho dapat ang itsura sa orihinal. Kumunot ang noo ko. Anong package? Hindi. Hindi niya malalaman. Masyadong abala ang asawa ko para pansinin ang mga detalye. At ang matanda, wala siyang kaalam-alam. Ang akala niya, tinutulungan ko siya. Isang tawa, isang malamig at nakakakilabot na tawa. Basta't ibigay mo sa akin bukas ang bayad, huwag kang mag-alala. Malaki ang makukuha mo kapag natapos na ito. Konting panahon na lang. A few more months of this. And his heart will just give up naturally. Walang maghihinala. At sa wakas, lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa amin. Sa akin. Nanlamig ang buo kong katawan. Napahawak ako sa aking bibig para pigilan ang isang sigaw. We'll just give up. Ang mga gamot. Ang gamot sa puso ni Doña Yolanda. Pinapalitan niya ito. Pinapalitan niya ng peke para dahan-dahang patayin ang matanda nang hindi nahahalata. Hindi ito pang-aabuso. Ito ay planadong pagpatay. Nanginginig akong tumayo. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong iligtas ang recording na ito. Nagmamadali akong lumabas ng banyo. Habang tinatahak ko ang pasilyo, pabalik sa aking silid, binuksan ko ang aking cellphone para simulan ang pag-upload ng audio file sa isang cloud storage. Kailangan ko ng backup. Sa sobrang pagmamadali, hindi ko namalayan na may naiwan pala akong isang bagay sa study. Ang aking panyo. Nang nasa tapat na ako ng aking silid, lumingon ako at nakita ko si Lorena na papalabas ng study. Hawak niya ang panyo ko. Ngunit hindi yun ang nagpatigil sa paghinga ko. Pagkatapos niyang makita ang panyo ko, ang tingin niya ay bumaba sa sahig. May nakita siyang isang bagay na hindi ko napansin.
Isang bagay na nalaglag mula sa aking bulsa noong ako'y nagmamadali. Ang aking lumang cellphone. Ang cellphone na ginamit ko para mag-record. Dahan-dahan niya itong pinulot, tiningnan. At nakita niya ang screen na bukas pa. Nagpapakita ng audio file na kasalukuyang nag-a-upload. Tinaas niya ang kanyang tingin at nagtama ang aming mga mata. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. May hinahanap ka ba, Clade? Tanong niya. Ang boses ay puno ng lason at pananalo. Model, sir. Hindi po. Mahinang sagot ni Clade. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Hindi po ganyan ang nangyari. Anong hindi? Sigaw ni Lorena. Huwag ka nang magsinungaling. Kitang-kita ko. Gusto mo kaming sirain. Gusto mo kaming pagnakawan. O baka naman may nag-utos sa'yo? Mga kalaban ni Eduardo sa negosyo? Ang bawat salita ni Lorena ay tumatagos sa akin. Ang teorya niya ay may bigat. May mga kalaban nga ako na gagawin ang lahat para pabagsakin ako. Ang isang kasambahay ay madaling gamitin, madaling bayaran. Clade, magpaliwanag ka. Mariin kong sabi. Ngunit ang tono ko ay may hatol na. Para saan ang mga ito? Sino ang nag-utos sa'yo? Sir, wala pong nag-utos sa akin. Pilit ni Clade. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Ginawa ko po iyan para protektahan si Doña Yolanda. Si Ma'am Lorena po, sinasaktan niya ang nanay ninyo. At may plano po siya. Sa mga gamot. Sinungaling, putol ni Lorena. Humarap siya sa akin. Ang muka ay puno ng sakit at pagkadismaya. Eduardo, naririnig mo ba siya? Pati si Mama, ginagamit niya para pagtakpan ang kasamaan niya. Paano niya nasisikmurang idamay ang isang matanda na walang kalaban-laban? Tiningnan ko si Clade, isang simpleng babae mula sa probinsya. Tapos, tiningnan ko si Lorena, ang aking maganda, edukada, at mapagmahal na asawa. Ang asawa kong walang ginawa, kundi alagaan ako at ang aking ina. Sino ang paniniwalaan ko? Ang babaeng halos hindi ko kilala? O ang babaeng isinumpa kong mamahalin habang buhay? Ang sagot ay simple. Iyon pala ha? Malamig kong sabi kay Clade. Hindi ka lang magnanakaw, isa ka ring sinungaling, at wala kang respeto. Kinuha ko ang cellphone ni Clade at binuksan ang mga audio files na sinasabi ni Lorena. Pinakinggan ko ang isa. Ang narinig ko lang ay boses ni Lorena na nagtatanong kay Mama kung kumain na ito at ang mahinang sagot ng aking ina. Walang masama. Walang abuso. Nasaan ang sinasabi mong pananakit dito? Tanong ko, halos isang palang cellphone sa kanya. Binura niya po. Mabilis na sagot ni Clade. May isa pa pong recording. Yung pinaka-importante. Nasa luma pong cellphone. Kinuha ko ang lumang cellphone. Ngunit nang subukan kong buksan ang audio file, isang mensahe ang lumabas. File corrupted. Sira. Hindi na mapapakinggan. Si Lorena, sa likod ko, ay humikbi ng mas malakas. Tingnan mo, Eduardo. Gagawa at gagawa siya ng kwento. Doon na napuno ang salop. Ang galit ko ay umabot sa sukdulan. Ang tiwala ko kay Lorena ay buo. Ang pagdududa ko kay Clade ay naging isang matibay na paniniwala. Umalis ka sa bahay ko. Sabi ko, ang bawat salita ay mabigat at puno ng galit. Ngayon din, kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Pero sir, kailangan ninyong malaman ang totoo. Pagmamakaawan niya. Wala akong kailangang malaman mula sa isang traidor. Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Umalis ka na! Itinuro ko ang pinto. Wala nang nagawa si Clade. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Tinalikuran niya ako at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang silid. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa aking dibdib. Ngunit pilit kong pinatigas ang aking puso. Nilapitan ko si Lorena at niyakap siya ng mahigpit. Shh! Tahan na, mahal.
Wala na siya. Hindi na niya tayo masasaktan. Ilang sandali pa, lumabas si Clyde, dala ang isang maliit na bag. Habang dumadaan siya sa aming harapan, sumulyap siya sa akin. Isang sulyap na puno ng awa at pagkadismaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa hagdanan sa itaas. Nandoon si Mama, nakatayo, nakatingin sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang muka ay isang blangkong maskara ng takot at kawalan ng pag-asa. Nagtama ang kanilang mga mata ni Clyde, isang tahimik na paalam. Pagkatapos ay tuluyan ng lumabas ng pinto si Clyde at isinara ito ng may bigat. Nakahinga ako ng maluwag, tapos na ang gulo. Habang nakatayo ako roon, yakap ang aking umiiyak na asawa. Hindi ko alam na ang totoong gulo ay nagsisimula pa lamang at ang babaeng kalalabas lang ng pinto ay hindi ang traidor. Ang traidor ay ang babaeng nasa aking mga bisig. Ang bigat ng pagsara ng pintong iyon ay parang bigat ng buong mundo sa aking balikat. Tumayo ako sa labas ng gate, dala ang maliit kong bag at ang wasak kong puso. Natalo ako. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay nag-uunahan sa loob ko. Paano naging ganito? Paano naging ganoon kadaling paniwalaan ni Sir Eduardo ang lahat ng kasinungalingan? Naglakad ako nang walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay palayo sa mansyon, ngunit ang isip ko ay naiwan sa loob kasama ni Doña Yolanda. Naiwan siyang mag-isa sa kamay ng isang halimaw. Nakarating ako sa isang maliit na karinderya at umupo roon. Umorder ako ng kape para lang may dahilan na maupo. Kinuha ko ang aking cellphone. Buti na lang at hindi niya ito kinuha. Binuksan ko ang aking cloud storage at doon halos mapatalon ako sa aking upuan. Ang pag-upload. Bago nasira ni Lorena ang file sa lumang cellphone, ang upload sa aking account ay umabot sa 98%. 2% na lang sana. Ngunit dahil sa bagal ng internet sa loob ng mansyon, hindi ito natapos. Ang file ay naroon, ngunit may nakasulat na, "Upload failed. File may be incomplete or corrupted." Halos masuntok ko ang mesa sa frustrasyon. Ganoon kalapit. Pero, teka, pinindot ko ang download. Sinubukan kong i-download ang hindi kumpletong file at gumana. Isang audio file na may habang halos 2 minuto. Ang huling bahagi lang siguro ang nawawala. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinusuot ko ang aking earphones. Pinindot ko ang play. Narinig ko ang boses ni Lorena. Parehong-pareho dapat ang itsura sa orihinal. Masyadong abala ang asawa ko para pansinin ang mga detalye. A few more months of this, and his heart will just give up naturally. Walang maghihinala. Naroon lahat. Ang pinakaimportanteng bahagi ng usapan. Ang ebidensya ng kanyang masamang plano. Isang alon ng pag-asa ang biglang bumuhos sa akin. Hindi pa tapos ang laban. Pero paano ko ito ipaparating kay Sir Eduardo? Hindi siya maniniwala sa akin. Itataboy niya lang ako ulit. Kailangan kong isip ng paraan na mapakinggan niya ito nang walang pagdududa, nang walang pagkakataon para kay Lorena na magsinungaling ulit. Kinagabihan, nag-check-in ako sa isang murang paupahang kwarto. Magdamag akong hindi natulog, nag-iisip. At doon, sa gitna ng dilim, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Isang ideya na desperado, mapanganib, at maaaring ikasira ng lahat kung magkamali ako. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kinabukasan, pumunta ako sa isang internet cafe. Gamit ang isang bagong gawang email address na walang pangalan ko, sinimulan kong i-type ang aking mensahe para kay Eduardo Fontes @FontesCorp. Subject, patunay ng pagtataksil ng asawa mo. Walang laman ang katawan ng email. Isang attachment lang. Ang audio file ng katotohanan. Habang naglo-load ang attachment, ang puso ko ay gustong lumundag palabas. Paano kung hindi niya ito buksan? Paano kung i-delete niya lang ito agad dahil sa subject line? Paano kung isipin niyang isa lang itong spam o virus? Libo-libong paano kung
Ang tumakbo sa isip ko, pero ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ko ang mukha ni Doña Yolanda, ang kanyang takot, ang kanyang pagtitiis para sa kanya. Click! Napadala na. Napasandal ako sa upuan. Hingal na para bang tumakbo ako ng 1 kilometro. Tumingin ako sa labas ng bintana ng internet cafe. Tumingala ako sa langit. Wala na akong magagawa. Ipinasa ko na ang bola. Nasa kamay na ni Sir Eduardo ang lahat. Nasa kamay na niya ang katotohanan. Ang tanong na lang, pipiliin ba niyang pakinggan ito? Nasa kalagitnaan ako ng isang mahalagang board meeting. Pinag-uusapan namin ang quarterly earnings, mga projections, at ang bagong expansion plan. Ang aking isip ay dapat nakatutok, ngunit hindi. Isang bahagi nito ay naiwan sa bahay. Nag-aalala ako para kay Lorena. Masyado siyang apektado sa nangyari kahapon. At si Mama, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang ginawa ni Clede ay nag-iwan ng lamat sa kapayapaan ng aming tahanan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko na nasa ibabaw ng mesa. Isang email notification. Sinulyapan ko ito. Galing sa isang hindi pamilyar na address, ngunit ang subject line ang kumuha ng aking atensyon at nagpainit ng ulo ko. Patunay ng pagtataksil ng asawa mo. Napailing ako sa inis. Isa na namang spam. O baka gawa-gawa ng mga kakumpetensya ko para sirain ang konsentrasyon ko. Ginamit pa ang asawa ko. Mga duwag. Buburahin ko na sana ito. Itinapat ko na ang aking daliri sa delete icon, ngunit may pumigil sa akin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang sulyap ni Clede bago siya umalis. Ang takot sa mga mata ni Mama. "Excuse me for a moment," sabi ko sa mga board members. Sabay tayo at lakad papunta sa aking pribadong opisina. Isinara ko ang pinto, huminga ako ng malalim. Tinitigan ko ulit ang email. Anong masama kung susubukan ko? Kung isa itong virus, madedetect naman ang security system ng kumpanya. Kung isa itong paninira, gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Pinindot ko ang email. Walang laman kundi isang audio file. Nag-alinlangan ako. Pero pinindot ko pa rin ang download. Isinaksak ko ang aking high-end earphones, regalo sa akin ni Lorena noong aming anibersaryo. Para daw malinaw kong marinig ang musika ng aming pagmamahalan. Pinindot ko ang play. Isang kaluskos. Tapos, isang boses. Isang boses na kilalang kilala ko. Ang boses ng aking asawa. "Hello? Oo, ako ito." Parehong-pareho dapat ang itsura sa orihinal. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ano ito? Anong orihinal? Masyadong abala ang asawa ko para pansinin ang mga detalye. At ang matanda? Wala siyang kaalam-alam. Ang matanda? Si Mama? Anong hindi niya alam? At ang huling mga salita. Ang mga salita na sumira sa aking mundo. "A few more months of this, and his heart will just give up naturally. Walang maghihinala. At sa wakas, lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa amin. Sa akin." Tinanggal ko ang earphones. Ang katahimikan sa loob ng aking opisina ay biglang naging nakabibingi. Hindi maaari. Pinakinggan ko ulit. At ulit. At ulit. Baka ibang tao. Baka edited. Baka gawa-gawa. Ngunit walang duda. Iyon ang boses ni Lorena. Ang kanyang tawa. Ang kanyang tono. Biglang lahat ng maliliit na piraso ay nagkabit-kabit sa aking isipan na parang isang bangungot. Ang mga biglaang allergy ni Mama. Ang takot sa kanyang mga mata tuwing papalapit si Lorena. Ang mga kasambahay na hindi nagtatagal. Ang pagpupumilit ni Clede. May plano po siya. Sa mga gamot. Mga gamot. Diyos ko. Ang mga gamot. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ko. Si Lorena, tuwing umaga, na may hawak na baso ng tubig at isang tableta, nakangiti habang iniaabot ito kay Mama. "Para lumakas ka, Mama." Ang nangiting iyon, ang nangiting minahal ko. Ngayon,
Ngayon ay nakikita ko na ito bilang isang maskara ng demonyo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa aking opisina. Sinumuntok ko ang pader. Ang sakit sa aking kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa aking puso at kaluluwa. Ang sakit ng katotohanan, ang sakit ng katangahan, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ng buhay ng aking ina, ay dahan-dahan siyang pinapatay sa aking harapan. At ako ang nagbigay sa kanya ng pahintulot. Ako ang naging bulag na kasangkapan niya. Galit, pagsisisi, pagkasuklam. Isang bagyo ng emosyon ang sumabog sa loob ko. Hindi na ako bumalik sa meeting. Kinuha ko ang aking car keys. Lumabas ako ng opisina na parang isang rumaragasang hayop. Walang nakapigil sa akin. Habang nagmamaneho ako pauwi, iisa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong harapin ang halimaw na natutulog sa aking kama. Model nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa amin. Tiningnan ko siya. Ang babaeng minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang estranghero. Isang halimaw. Ano to, Lorena? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Eduardo, mahal. Hindi totoo yan. Mabilis niyang sagot. Lumalapit sa akin. Pilit na inaabot ang aking kamay. Edited yan. Gawa-gawa lang yan ng kung sino para sirain tayo. Si Clade. Siguradong si Clade ang may gawa niyan. Ang kanyang pagtanggi ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy ng aking galit. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Sigaw ko. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng aking nasirang kaluluwa. Ipinagtanggol mo ang sarili mo laban sa kanya. Pinaniwala mo ako na ikaw ang biktima. Pero ang totoo, ikaw ang ahas sa tahanang ito. Hindi, Eduardo. Pakinggan mo ako. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na eksena. Pero ngayon, alam ko ng lahat ng ito ay isang palabas. Tapos na akong makinig. Itinulak ko siya palayo. Lahat ng ito, ang pag-aalaga mo kay mama, ang pagiging perpektong asawa mo, lahat kasinungalingan. Plano mong patayin ang sarili kong ina sa ilalim ng aking bubong. Para saan? Para sa pera. Doon, sa gitna ng kanyang mga pekeng luha, nakita ko ang isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng galit. Ang maskara ay nagsisimula ng malaglag. Pera? Tumawa siya ng mapakla. Oo, Eduardo. Para sa pera. Ang pera na dapat ay sa atin. Pero nakatali lahat sa nanay mo. Kailangan nating hintayin siyang mamatay para makuha ang mana mo. Gaano katagal pa ha? 10 taon? 20 taon? Hindi ako mag-aaksaya ng buhay ko sa pag-aalaga sa isang uugod-ugod na matanda. Ang kanyang mga salita ay sampal sa aking mukha. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas mula sa kanyang bibig na puno ng lason. Sa gitna ng sigawan, isang figura ang lumitaw sa itaas ng hagdanan. Si Mama. Narinig niya ang lahat. Nakatayo siya roon, nanginginig. Ang mukha ay puno ng sakit at gulat. Ang makita ko siya roon, ang huling bagay na sumira sa akin. Umalis ka! Sigaw ko kay Lorena. Ang boses ko ay basag na. Itinuro ko ang pinto. Umalis ka sa bahay ko. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Kunin mo ang mga damit mo at lumayas ka. Sinunggaban ko ang isang maleta mula sa ilalim ng hagdanan at inihagis ito sa kanya. Pumanik ako sa aming kwarto at walang pakundangang inihagis ang lahat ng kanyang mga damit, alahas at sapatos palabas ng aparador. Isinilid ang mga ito sa maleta at mga bag. Hayop ka! Sigaw niya habang sinusundan ako. Wala na ang mga pekeng luha. Galit na ang pumalit. Hindi mo magagawa sa akin ito. May karapatan ako dito. Wala kang karapatan sa kahit ano.
Isinigaw ko pabalik habang kinaladkad ang mga gamit niya pababa ng hagdan. Umalis ka bago pa kita makalimutan at matawagan ko ang pulis. Binuksan ko ang pinto at inihagis ang kanyang mga gamit sa labas. Sunod-sunod, ang mga mamahaling damit ay lumipad sa hangin. Ang mga alahas ay kumalat sa damuhan. Hayop ka, Eduardo! Magsisisi ka! Iyon ang huli niyang sinabi bago siya sa pilitang kinaladkad ng mga gwardya palabas ng gate. Sumisigaw at nagwawala. Nang sumarado ang gate, ang adrenaline sa aking katawan ay biglang nawala. Napasandal ako sa pinto, hingal na hingal. Ang bahay ay biglang naging sobrang tahimik at sa katahimikang yon, isang mahinang tunog ang aking narinig. Isang hikbi. Itinaas ko ang aking tingin. Nandoon pa rin si Mama sa itaas ng hagdanan, nakahawak sa rehas at umiiyak. Ang mga luha na matagal na niyang kinimkim ay bumubuhos na ngayon na parang isang sirang dam. Dahan-dahan, lumakad ako palapit sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakita ko siya. Tunay kong nakita ang sakit, ang takot, at ang pag-iisa sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang isang nanginginig na kamay na humaplos sa aking buhok. Ang parehong kamay na nag-alaga sa akin nung ako'y bata pa. Anak! Ang boses niya ay basag, puno ng sakit, ngunit meron ding isang bagay doon. Pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi nagbago sa kabila ng aking pagkukulang. Tumayo ka dyan, Eduardo, sabi niya. Dahan-dahan akong inaalala yan. Tumayo ka. Nang magtama ang aming mga mata, pareho kaming umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit, isang yakap na matagal ko nang dapat ibinigay. Naramdaman ko ang kanyang pagyakap pabalik. Sa sandaling iyon, hindi kami mag-ina na mayaman at makapangyarihan. Kami ay dalawang sugatang kaluluwa na nagsisimulang maghilom. Kinabukasan, ang unang bagay na ginawa ko ay personal na suriin ang lahat ng gamot ni Mama. Itinapon ko ang lahat ng ibinigay ni Lorena at bumili ng mga bago mula sa isang pinagkakatiwalaang parmasya. Ako na mismo ang nag-asikaso sa kanya, mula sa kanyang pagkain hanggang sa kanyang pag-inom ng gamot. Sa mga unang araw, halos hindi kami nag-uusap. Isang malaking pader ng hiya at awkwardness ang nakatayo sa pagitan namin. Ngunit unti-unti, sinimulan kong basagin ito. Isang hapon, nakita ko siyang nakaupo sa hardin, mag-isa. Kumuha ako ng isang upuan at umupo sa tabi niya. Naaalala mo ba, Ma? Simula ko, noong bata ako, dito sa hardin na to, tinuruan mo akong magtanim ng sunflower? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo naman, iyak ka pa nga ng iyak noon dahil ayaw mong madumihan ang mga kamay mo. Napangiti rin ako. Pero sa huli, natuto rin ako. Iyon ang simula. Nagkwentuhan kami tungkol sa nakaraan, sa mga bagay na matagal na naming nakalimutan. At sa bawat kwento, unti-unting gumuho ang pader sa pagitan namin. Isang gabi, habang nagkakape kami, kinuha ko ang aking cellphone. May kailangan akong tawagan, Ma? Sabi ko. Nakita niya ang pangalan sa screen. Clyde. Tumango siya. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Clyde, si Eduardo ito. May katahimikan sa kabilang linya. Sir Eduardo? Sabi niya sa wakas. Ang boses ay formal at may distansya. Clyde! Gusto kong humingi ng tawad, sabi ko. Ang bawat salita ay mabigat sa aking lalamunan. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, dapat pinakinggan kita, dapat pinaniwalaan kita. Patawarin mo ako. Narinig ko ang kanyang paghinga ng malalim. Okay na po yun, sir. Hindi okay. Giit ko. Inilagay mo sa panganib ang sarili mo para sa amin. At ang isinukli ko ay pangaalipusta. Gusto kong bumalik ka dito. Doblehin ko ang sahod mo. Tatanawin kong malaking utang na loob. Narinig ko ang isang mahinang ngiti
sa kabilang linya. Salamat po, sir. Pero hindi na po kailangan. Umuwi na po ako sa probinsya. Kasama ko na po ang nanay ko. May kirot akong naramdaman. Isang kirot ng pagtanggi. Ngunit isang kirot din ng pag-unawa. Naiintindihan ko, sabi ko na lang. Pero Clade, salamat. Walang hanggang pasasalamat. Pagkatapos ng tawag, pumasok ako sa aking online banking app. Nag-transfer ako ng isang malaking halaga sa account ni Clade. Sapat para makapagsimula siya ng kahit anong negosyo na gusto niya. Sapat para hindi na niya kailangang magpaalila pa kahit kailan. Nilagyan ko ito ng maikling mensahe. Para sa isang bagong simula, salamat. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko para sa babaeng nagligtas sa buhay ng aking ina at sa aking kaluluwa. 6 na buwan ang lumipas, ang dating malawak at tahimik na bakuran sa likod ng bahay ng nanay ko ay napuno na ngayon ng buhay. Isang maliit ngunit maunlad na tindahan ang nakatayo roon. Clade Sari-Sari Store and Garden Supplies ang nakapinta sa karatula. Ako mismo ang nagpipinta noon, habang si nanay ay nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno ng mangga. Masaya akong pinapanood. Dahan-dahan lang anak, baka matalsikan ka. Paalala niya, kahit na pang-4 na beses na niya itong sinabi ngayong umaga. Opo, Nay, sagot ko nang nakangiti. Ang pera mula kay Sir Eduardo ang naging puhunan ko. Hindi ko na kailangang iwan si nanay para magtrabaho sa malayo. Dito na ako, sa tabi niya. Inaalagaan siya. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga paninda, dumating ang kartero, may sulat para sa akin, galing sa Maynila. Binuksan ko ito. Ang sulat kamay ay maganda at formal, galing kay Doña Yolanda. Mahal kong Clade, kamusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, kasama ng iyong mahal na ina. Huwag kang mag-alala. Kami ni Eduardo ay maayos na dito. Maraming nagbago. Ang bahay ay mas tahimik ngayon, ngunit isang katahimikan na may kapayapaan. Ang mga araw ay hindi na puno ng takot. Si Eduardo, unti-unti siyang bumabalik sa pagiging anak ko. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa akin habang ako'y naggaganchilyo, na para bang sinusubukan niyang kabisaduhin muli ang aking mukha. Noong isang araw, ibinili niya ako ng sunflower, tulad ng mga itinatanim namin dati. Sabi niya, para daw magdala ng liwanag sa bahay. Mahaba pa ang aming lalakbayin para sa tuluyang paghilom. Alam ko, may mga sugat na hindi basta-basta nagagamot. Ngunit ang mahalaga, sinisimulan na namin. At lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Ikaw ang naging liwanag namin sa gitna ng kadiliman. Clade. Ang iyong tapang ang nagbigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. Hinding-hindi namin malilimutan ang utang na loob namin sa iyo. Nagmamahal, Yolanda Fontes. Kasama ng sulat ay isang litrato. Si Doña Yolanda at Sir Eduardo magkatabing nakaupo sa isang bench sa hardin. Sa likuran nila ay isang malaking sunflower na nakaharap sa araw. Pareho silang nakangiti. Hindi ito isang pilit na ngiti para sa kamera. Ito ay isang nangiti na totoo. Isang ngiti na nagmumula sa puso. Napangiti rin ako habang pinupunasan ng isang butil ng luha na pumatak mula sa aking mata. Maya-maya, habang nanonood ako ng balita sa aming maliit na telebisyon, isang pamilyar na mukha ang lumabas sa screen. Si Lorena, nakasuot ng orange na damit ng preso, ang dating maganda niyang mukha ay gusot at walang buhay. Lorena Fontes, hinatulan ng korte ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong attempted murder at pamemeke ng mga dokumento. Sabi ng reporter, pinatay ko ang TV. Hindi ako nakaramdam ng saya o paghihiganti. Nakaramdam lang ako ng kapayapaan. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. Lumabas ako ng tindahan at tumayo sa ilalim ng puno ng mangga. Tumingin ako sa palubog na araw. Ang gininto ang liwanag nito ay yumayakap
sa aming munting baryo. Nawalan ako ng trabaho, ngunit natagpuan ko ang aking sarili. Hinarap ko ang takot, ngunit natagpuan ko ang tapang. Inilagay ko ang aking sarili sa panganib, ngunit nakapagligtas ako ng buhay at nakatulong sa paghilom ng isang pamilya. Ang panghihinayang na dati kong pasan-pasan para sa aking lola ay unti-unti nang naglalaho. Pinalitan ito ng isang katiyakan na sa pagkakataong ito, ginawa ko ang tama. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng probinsya. Sa wakas, malaya na ako.